Malinaw na talaga sa Lakers since nang makuha nila itong si Luka nakapokus na dyan ang atensyon at plano talaga ng mga yan na madaliin ang pagpirma ng max deal para ma-secured nila itong si Luka. Ilang araw bago ang deadline may mga lumabas pa na report na hindi nga raw masaya itong si Reeves at LBJ kasama si Luka sa loob ng court dahil sa matinding pressure lalo na sa mga huling segundo ng shot clock. Walang sagot si LBJ dyan samantalang ang agent ni Reeves sinabing hindi totoo ang bagay na yan dahil mas nag-e-enjoy nga raw ngayon itong si Reeves kasama sa Luka. Hindi natin alam pero mas okay na rin paniwalaan yung sinabi ng agent nitong si Reeves dahil kung tutuusin wala ka rin naman talagang aasahan dahil alam naman natin na mas mabibigyan talaga ngayon ng pansin itong si Luka sa Lakers lalo't nasa mid-era pa lang to ng karir niya. Kumpara naman kay LBJ na nasa tail end ng araw ng karir niya at itong si Reeves na hindi ganong ka-consistent ang nilalaro at number sa Lakers. Una pa lang naman sa mga report na lumalabas ang Lakers wala talagang balak na bitawan si Reeves at ilagay sa trade market. Dahil pwedeng gamitin ng Lakers itong si Reeves bilang secondary scorer ng Lakers kasunod si Luka kung sakaling magdesisyon man na magretiro o maglipat ng team itong si Lolo Bronyo. Parang mas papabor pa nga ngayon kay Reeves yan. Pinili ni LeBron ang player option na nagkakahalaga ng 52.6 million para magkaroon ng leverage. Sa loob kasi ng 22 years na karir nitong si LBJ, ngayon lang niya ginawa yan yung kumuha ng player option kaya nakikita ng mga analyst na pwedeng may ibang desisyon na gawin itong si LBJ at ang agent niya mismo na si Rich Paul. Sa laki kasi ng salary per year nitong si LBJ sa Lakers, even na sobrang daming team ang magkakaroon ng interes sa oras na magdesisyon to na umalis sa Lakers, mahihirapan ang mga teams na kuhain siya dahil nga sa laki ng salary nito na nakukuha sa Lakers. Ayon sa Sportskida, possible ang buyout kung magkakasundo si LBJ at ang Lakers sa early termination ng contract. Yan yung pwedeng gawin at papabor sa Lakers at kay LBJ yan. Dahil sa oras na nasa buyout routes na itong si LBJ, mabilis siyang magiging unrestricted free agent at magbubukas ito ng pagkakataon sa mga teams na hindi kayang makuha siya sa isang trade, lalo na sa mataas niyang contract. At kung sakali nga na pumasok sa buyout ang contract ni LBJ sa Lakers, pwede pang mangyari na mag-reunite sila ni Irving at Davis sa Dallas Mavericks dahil ayon mismo sa Bleacher Report, magiging interesado lang ang Dallas na makuha si LBJ kung ito ay magiging buyout. Hindi niya makukuha ang buong salary niya na 52.6 million na player option dahil nakadepende yan sa magiging terms ng buyout. Pwedeng pumatak sa 60 to 80% ng original salary lang ang makukuha nitong si LBJ. Pero kung usapang champion contender, sigurado naman na mahahawakan niya yan kung mare-reunite siya dito kay Irving at Davis sa Dallas Mavericks. Makakaluwag ng malaki ang Lakers sa cap hit sa oras na mabuyout ang contract ni LBJ. Kaya parang papabor din sa kanila to dahil hindi makapag-rebuild ng malakas ang Lakers dahil sa laki ng contract nitong si Lolo Bron. At pwede na rin makapag-sign ng max free agent sa 2027 ng Lakers. Diyan papasok yung future ni Reeves mga pare ko dahil kayang-kaya siyang bigyan ng mataas na contract kumpara sa 90 million ngayon na 4 years na ino-offer sa kanya ng Lakers. Kitang-kita kasing naghahanda na talaga ang Lakers sa malaking pagbabago ng roster nila na magmumula ang direksyon dito kay Luka. Si Jackson Hayes nag-resign na ng 1-year contract at inaasahang babalik yan sa Lakers sa susunod na season. At itong si Luka, minamadali na rin ng mga to na papirmahay ng 4 years deal kaya kinuha nila mismo itong si Ayton para sa 2 years deal para maging love threat sa lineup nila kasama nga yung iba pang mga asset player. Kaya aasahan na may tatlong center na nakapaligid ngayon kay Luka mula kay Ayton, Maxi Kleber at Jackson Hayes. At nare-report pa ngayon ang interest ng mga yan na makuha itong si Andrew Wiggins na pwedeng maging suporta kay Luka pagdating sa pagiging versatile wing at high impact scorer sa lineup. Kaya nakatuon na talaga ang Lakers para sa magiging future ng team sa kamay nitong si Luka. At magagawa ng Lakers ang mga possible at mga high level up sa roster sa oras na magdesisyon mismo itong si LBJ na mag-buyout ng kontrata dahil makakaluwag sila dyan sa salary cap hit nila. Baka yan na lang rin talaga ngayon ang inaantay ng Lakers na manggagaling mismo kay Lolo Bron ang desisyon na yan.